Naging malikot at biglang naging mapanghusga ang mga mata ni Renz. Nang tahasang mahuli at mabuking niya ang ginagawa ni Althea. Ilang beses niyang sinulyapan ang cellphone nitong nakataob sa ibabaw ng unan. Hindi siya maaaring magkamali. Narinig niya may kausap ito sa cellphone. Sa lakas ba naman ng boses nito? Sa may pintuan pa lang ay dinig niya na may kausap ito. Agad lang na inoff na makita ang pagdating ng bulto ng katawan niya. Sinong kausap mo? Magaan lang ang tono ng boses ni Renz sa pagkakasabi noon. Hindi rin naman siya tunog galit. Baliwalang pumasok ang lalaki sa loob kahit nilalaman ng curiosity ang isipan. Inilapag niya ang bitbit na tray ng instant noodles sa bedside table at nilingon ng banda ni Althea. Si Mr. Marquez ba yan? Otomatikong umiling si Althea. Ayaw ipaalam na si Kenzo yon. Natatandaan niyang sagutan kanina. Bakit po pinatay? Importante yata ang pinag-usapan niyo eh. Puno na ng sarkastikong tono ni Renz, lihim na umikot ang mga mata ni Althea. Memoryado na niyang timbre ng boses nito. Maaaring ayos kapag kaharap siya. Pero kapag sinabi niya si Kenzo ngayon, malamang may masasabi na naman ang kumag na si Renz. Mabuti na yung manahimik na lang siya. Ika nga, less talk, less mistake. Pinili niyang balingan ang nilapag nito. Napako mga mata ni Althea sa instant noodles. Napabusangot siya at napuno ng pagkadismaya. Parang pinatay na ilaw ang sindi ng kanina ay kumikislap niyang mata sa saya. Nawawala kasi sa ibabaw ng instant noodles ang hiling niya ritong itlog. Renz, nasaan ang itlog? Tanong niyang hindi nililingon ng lalaki. Ah, yun ba? Napakamot ng lalaki sa ulo at tiningnan na rin ang mangkok na instant noodles na dala. Wala na raw tayong itlog sa fridge. Next time ka na lang mag-itlog. Parang pinagsakluban ng langit at lupang mukha ni Althea. Yun pa naman ang habol niya kung bakit gusto niya ng noodles. Ngayong wala naman pala ito, ano pang silbi ng noodles ni pinaluto niya? Wala. Para sa kanya hindi yun masarap at hindi rin siya gaganahang kainin at ubusin ang naturang pagkain. Ayoko, hindi ko kakainin yan. Ismid ni Althea sabay halukip-kip at iwas ng tingin sa instant noodles. Napanganga na si Renz, naburong mata kay Althea. Hindi itong ugali ng babaeng kilala niya noon. Ang laki na pagkakaiba sa dating siya. Akala ko ba'y gutom ka? Bakit ayaw mo kainin? Huwag mo nga akong inaartehan, Althea. Kung anong inihain, kainin mo. Wala nga itlog, yun ang habol ko kung bakit gusto ko ng instant noodles. Yung itlog, Renz. Mahirap bang intindihin yun? With egg nga eh. Pasenggang sagot pa rin nito ni Althea. Pero Althea, wala nga kasing itlog. Saan mo ko pa kukunin? Eh di sana hindi mo nang niluto ang noodles. Kung wala naman palang itlog na kasama. Ang hirap sa'yo, hindi ka marunong magtanong muna. Desisyon mo. Hindi ako kasali. Althea, ikaw ang kumain yan kung gusto mo. Hindi ko yung kakainin. Natameme si Ren sa reaksyon niyang iyon. Lalo na nang tumalikod si Althea at humarap sa kabilang direksyon. Hindi ganito ang Althea na kilala niya. Hindi ito mareklamo. Isa pa wala itong panahong mamili ng pagkain. Kung anong nariyan, yun ang kakainin niya. Hindi siya maghahanap ng pagkain wala. Kainin mo yan, Althea. Huwag ka na umarte para naman mainitan ang tiyan mo. Hindi bang sabi mo nagugutom ka? Mamaya ka na lang mag-noodles na may itlog. Kung may itlog yan, kakainin ko kahit hindi mo ko paalalahanan. Kasi wala, kaya ayoko nga. Napipikong pinagmasdan ni Ren sa likuran ni Althea. Hindi niya ma-explain kung anong ugali ito meron. Dahil pa nitong naglilihi, samantalang may sakit lang naman. Sige na, huwag ka na magalit. Tatawagan ko na si Britney para magpabili ng noodles na may itlog. Okay na? Tigilan mo na yung pagtampo-tampo mo at hindi bagay. Nang marinig yun agarang humarap si Althea kay Renz, lalo nagbagang galit niya sa lalaki. Ayoko ng luto na. Gusto ko dito lulutuin dahil ayoko masira yung itlog. Dapat buo sa loob ang egg yolk. Paninindigan pa rin ni Althea. Napihilamos na sa mukha si Renz. Hindi maintindihan kung anong kaartehang dumapo at nasa katawan ngayon ni Althea. Palibasing may sakit kaya hindi niya mapatulan. Pasalamat na lang talaga ito dahil kung normal na araw lang iyon kanina pa niya nilayasan. Maikli pa naman ang pasensya niya kapag ganito ng usapan nila. Oo na, sige na Althea, panalo ka na. Pero may gusto ka pa bang ibang ipabili? Kahit ano pagkain para isahang lakad lang. Wala na, yung instant noodles lang ang gusto ko.
Sige, ako na lang kakain ito. Tutal ay ayaw mo naman. Harapang hinigop ni Renz ang sabaw ng instant noodles. May tunog pa yon na hindi mo iniinggit si Althea. Hindi si Althea nakaramdam ng katiting na inggit. Ang tanging gusto niya ay ang makakain nito ng kasamang itlog pero dapat buo pa. Sigurado kang ayaw mo? Muling alok ni Renz habang punong bibig, gano'n na lang iling ni Althea. Sige, bahala ka. Ubusin ko to. Hustong ubos ni Renz na niluto'y siyang dating naman ni Britney. Agad iniutos ni Renz sa maid nila kung ano instructions ni Althea sa pagluluto noon. Ilang sandali pa'y masayang nilalantakan na ni Althea ang instant noodles kung saan ay nasunod ang gusto niya kanina. Mukhang sarap na sarap si Mrs. Almeda sa simpleng instant noodles ah. Anong meron sa kanya, sir? Bulong lang yon pero ang lakas nito sa pandinig ni Althea. Nilingon niyang dalawang ngumiti lang noon. Ewan ko, nahimatay lang yan tapos nung magising ayan, gutom na gutom. At yan daw ang gusto niyang kainin, may itlog. Niluto na ng walang itlog, ayaw niyang kainin. Ako na lang tuloy ang umubos. Namilog ang mga mata ni Britney, kuminang pa yon. Bilang isang babae ay may haka-haka siya na baka nagdadalang tao si Althea. Napapansin niya rin kasi ang pagbabago ng kurba ng katawan nito na medyo tumataba. Pero bilang respeto ay hindi na lang niya isinatinig. At saka hindi siya sure kung may nangyayari sa mag-asawa, gayong hindi lingid sa kanyang lahat. Are you done, Althea? Simot na simot niya ang laman ng mangkok kahit ang huling patak na sabaw ay hindi pinalampas ni Althea. Sunod-sunod siyang tumango na parang isang bata habang dagnas ng pawis dala ng mainit na sabaw ng noodles. Salamat nga pala Britney. Walang anuman Mrs. Almeda. Sininap ni Renz ang pinagkainan, inabutan ng tubig si Althea na agad naman tinanggap ng babae na para bang sanay siyang gawin ito ni Renz. Pero ang totoo, ngayon lamang ito. Maya-may uminom ka ulit ng gamot, matulog ka. Ipahinga mo para mamaya pagising mo ay okay na ulit ang pakiramdam mo. Salamat. Tugon ni Althea matapos ubusin ang tubig. Ngumiti pa siya ng pakiramdam ay parang nasa ibabaw ng malambot na mga ulap. Magkasamang lumabas ng silid ni Althea sina Renz at Britney. Aalis na rin kaagad ang secretary na pinasaglit lang naman ng lalaki sa bahay nila nang dahil sa hiling na itlog ni Althea. Marami pa itong trabahong kailangan tapusin sa opisina. Sir Renz, hindi naman sa nakikialam ako o nakikisawsaw sa inyong dalawa ni Mrs. Almeda. Pero bakit hindi na lang sa company mo siya mag-work? Friendly na pahayag ni Britney. Siguro naman may pwedeng department na paglagyan sa kanya. Naswak sa kakayahan niya. Natigilan sa paglalakad si Renz upang sagutin ang opinyon ng kanyang secretary. Bakit sa ibang company pa niya kailangan magtiis? At least kung nasa company mo siya, mababantayan mo rin siya. Walang sino man na makakabuli sa kanya doon. Hindi po ba? Huwag mo po sanang masamain ang opinyon ko, sir. Nabanggit dito ni Renz ang tungkol sa nalaman niya na pinahihirapan umano ng sekretary ni Kenzo si Althea sa trabaho. Maraming nakapagsabi nito sa kanya na mag-imbestiga siya sa lagay nito. Inoffer ko na dati pa sa kanya yan, Britney. Kaya lang ay ayaw niya naman. Tinanggihan niya. Pababa na silang dalawa ng hagdan. Nagkukumahog silang sinalubong ng maid na kadatapos lang maghugas ng pinaglutuan at ibang makakalat sa kusina upang kunin ang tray. Kung ganun Sir Eddie, iganti mo na lang siya, total may power ka naman na gawin ng bagay na yon. Dapat bigyan mo ng leksyon ng babaeng yon. Ang kapal naman ng mukha niya gawin yun sa asawa ng CEO ng Salmeda Holdings. Lintik lang ang walang ganti. Ika nga na matatanda. Natawa lang si Renz. Hindi na sila mga bata para gawin niya yon. At isa pa, choice ni Althea yon. Hayaan mo siya, gusto niya naman yun eh. Di pagtiisan niya, nag-offer na ako, tinanggihan niya. Pero sir, ang sabi ko, hayaan mo siya Britney. May sariling isip si Althea. Kung nahihirapan siya doon sa pakikisama ay magkusa na siyang umalis. Hustong labas nila ng pinto para sana ihatid ni Renz ang sekretary sa sakyan ay siya namang dating ni Don Calixto Salmeda. Nakabababa lang na sasakyan. Aligaga itong pumasok ng gate. Napatangat nakaramdam sa Renz ng tensyon nang makitang matandang hindi niya inaasahan. Seryosong mukha nito, bagay na alam niyang may sadya doon kung kaya naririto. Ano bang klaseng pag-aalagang ginagawa mo sa asawa mo, Renz? Yun ang bungad ng matandang doon nang makita siyang papalapit ng gate. Ano tong nabalitaan ko na nahimatay daw siya? Iho, bakit naman umabot kayo sa puntong iyon? Ano, okay lang ba siya, ha? Bakit nangyari yun? Bilib na talaga si Renz sa matanda sa lakas makasagap ng balita. Hindi na siya magtataka na ang lahat ng mangyayari sa kanila ni Althea ay alam din ng matanda kahit pang pinakamaliit na detalye. Ganon ka-obsessed ito sa kanila.
Lolo, lumapit si Renz at kagad na nagmano. Hindi na raan yun pinagdamot ng matanda. Ibinigay ng Don na isa niyang palad kahit pahalatang iritasyon at pagkadismaya sa apo sa mukha niya. Ano pong ginagawa mo dito? Tirik na tirik pang araw nasa labas kayo. Paano kung ma-high blood? Talagang ma-high blood ako, Lawrence, sa mga ginagawa mo. Imagine mo, unang bisita ko dito after ng muli niyong pagsasama ni Althea, ay ang balitang itong bubungad sa akin? Lumabi si Renz. Mukhang bad mood ang lolo niya. Malamang hindi tamang balitang nakuha. Ano pa ba sa tingin mong gagawin ko? Matapos malaman ang nangyari, alangan namang tumunganga lang ako at walang gawin. Gusto kong i-check kung anong mga ginagawa niyo rito. Lolo, hindi malalang sakit ni Althea kaya hindi mo na kailangang pumunta. Simpleng lagnat lang. Simpleng lagnat? Pina-check up mo na ba siya whole body sa doktor? Para sabihin na simpleng lagnat lang nararamdaman niya, Renz? Napayukod na roon si Britney. Hindi alam kung pasimpleng pupuslit paalis dahil panigurado siyang may ipit sa pagtatalo na maglolo. Base kasi sa reaksyon ng matanda, botong-boto talaga ito sa Mrs. Almeda ngayon. Halata naman sa pakikitungo at paano banggitin ang pangalan nito, nagkamali lang talagang amo. Ang masaklap ay pinanindigan niya pa. Lolo, hindi po. Ako'y wag mo ko niloloko, Renz. May kasunduan tayo. Hindi dapat nagkakasakit si Althea kung maayos ang pakikitungo mo at pag-aalaga. Siguro, binibigyan mo na naman siya ng stress, gaya ng ginawa mo sa loob ng 3 taong lumipas. Bintang na matanda na inuumang pa kay Renz ang hawak niyang tungkod. Wala akong kasalanan sa mga nangyayari, Lolo. Labas ako. Hindi akong dahilan, kahit itanong mo pa kay Althea. Pasalamat nga siya na naroon ako sa lugar. Kung wala ako, baka nabagok ng ulo niya dahil akong sumalo sa katawan niya. Ano sinabi mo, Renz? Mahinang napamurang lalaki. Hindi siya dapat nadulas. Hindi niya dapat binanggit ng lahat ng iyon sa matanda dahil lalo itong magagalit. Si Althea po ang tanungin mo, Lolo, kung ano-ano mga pang-aabusong ginawa niya sa katawan. Hindi siya pinipilit gawin yun, siyang may gusto ng lahat. Ikaw ang kasama niya dito tapos lumalabas na wala kang alam? Siguro hindi ka natutulog dito, no? Saan ka umuwi? Kay Eleanor ba? Lolo Calixto, hindi po. Dito ako umuwi gabi-gabi at natutulog. Itanong mo pa sa maid namin. Pwede mo siyang busalan ng pera, Renz. Si Althea kailangan ko makausap. Siyang makakapagsabi sa akin ng totoong ginagawa mo at hindi ang kung sino-sino lang na tao. Pinagkibit ni Renz ng balikat yon. Wala siyang dapat na ikatakot dahil wala naman siyang ginagawang masama at labag sa napagkasunduan. Ikaw ang bahala, Lolo. Naroon siya sa itaas, sa kwarto, nagpapahinga. Nilagpasan ng matandang dalawa. Dali-dali na sumakay na sasakyan si Britney. Samantalang si Renz ay muling pumasok sa loob ng bahay. Sinunda ng matandang bulong ng bulong na animoy nag-oorasyon. Lolo? Napabangon si Althea at kagad na naupo sa kama nang makitang pagpasok ng matanda sa silid niya. Wala sa hinagap niya na bibisita pala to. Bakit hindi ka sa master's bedroom natutulog? Bakit itong pinili mo silid? Unang tanong ng matanda na kagad kinakabog ng dibdib ni Althea. Si Renz, Iha, ikaw dapat at hindi siyang nasusunod sa pamamahay na ito. Ikaw dapat ang naroon. Malapad lang nang umiti si Althea. Isinandal ang likod sa headboard ng kama. Naupo naman ang matanda sa gilid. Nanatili itong nakangiti lang. Hindi niya masabi na ayaw niya dahil marumi ng silid na yun nang minsang makahiga si Eleanor. Lolo, hindi ka na dapat pumunta dito. Matandaan na kayo. Baka mamaya mahawa pa kayo ng mga virus sa katawan. Mahinang immune system niyo. Kaya dapat nasa mansyon na lang. Huwag kang mag-alala, Iha. Malakas pa ako sa kabayo. Hindi mo ba nakikita ang mga muscles na to? Pakita pa ng matanda sa kulubot na muscles niya sa braso. Kamusta ka? Natawa si Althea. Ang kengkoy talaga ng matanda. Mapagbiruto. Masyado na itong matanda at the same time ay matampuhin. Kaya kailangan sakyan na lang ang kalokohan. Iyong totoo, Iha. Inaalagaan ka ba ni Renz? Sabihin mong totoo. Huwag kang matakot sa kanya. Okay naman po kami, Lolo. Okay na rin ako. Saktong sumulpot si Renz sa pintuan. Seryosong mukha nito na hindi alam ni Althea kung may galit ba. Huwag mo siyang pagtakpan. Totoo po, Lolo. Maalaga po si Renz. Nasa kay Renz ang mga mata ni Althea habang binibigkas niya yun. Hindi na rin nagtagal pa doon ng matandang doon matapos makipagkwentuhan ng halos 30 minuto. Agad na rin tong nagpaalam. Hindi na ako magtatagal, Iha. Alam ko namang kailangan mo ng pahinga. Siya, magpahinga ka na't magpagaling. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alagaan mo mabuti ang sarili mo.
Medyo nangunot ang ulo ni Althea sa huling linya ng matanda. Para may ibang pahiwatig ito. Sige lolo, marami pong salamat sa saglit na pagbisita. Ingat po pa uwi. Isang mahigpit na yakap ang iniwan ng matanda bago binalingan si Renz. Halika, ihatid mo ko sa labas at may sasabihin din ako sa'yo. Turo ng matanda kay Renz gamit ang tungkod. Tahimik lang ito sa may gilid. Isang lingon pang ginawa ng Don kay Althea bago ito lumabas sa silid. Marahang hinila ni Renz ang pintuan pasara. Kahit hindi nito inuutos ni Althea, alam niya inaantok ito dahil sa panayang hikab at lamlam ng mata. Mabagal at magkasabay na silang bumaba ng hagdan ng matanda. Kamusta kayo ni Althea? Okay naman lolo, saka kahit hindi ko sagutin yung tanong mo. Alam ko namang nakamonitor ka sa amin 24/7. Seryosong tanong ko sa'yo Renz, kaya sagutin mo rin sana na seryoso. Bakit lolo, mali ba ako? Huminto ang matanda, kaya huminto rin si Renz. Nasa gitnang bahagi pa lang sila ng paikot na staircase. Hindi yan ang gusto kong marinig. Gusto kong malaman sa mismong bibig mo kung kamusta ba kayo. Kung may chance ba na magkasundo kayong muli na ituloy ang kasal. Ang pagsasama at itigil ang nalalapit na annulment. Kung may napapansin kang pagbabago sa katawan niya, sa ugali niya mismo. Kung napapatibok niya bang muli ang puso mo ng mabilis. Ganong mga bagay ang gusto kong malaman at hindi ang araw-araw niyong pamumuhay, Lawrence. Mahaba't malinaw na litanya ni Don Calixto. Nang humakbang muling matanda pababa, tahimik na sumunod si Renz. Kinapa niya sarili sa paghahanap ng kasagutan sa ilan sa mga katanungan ng kanyang lolo. Ang sabi ng maid na kasama niyo, okay naman daw kayo. Oo nga lolo, okay naman nga kami ni Althea. Batid mo naman po siguro kung bakit ako nakikipaghiwalay. Si Eleanor na naman? Mahal mo ba talagang babaeng yun o naaawa ka lang sa kalagayan niya? Renz, hindi ba sumasakit ang ulo mo dyan sa ginagawa mo? Normal lang naman na magkamali pero hindi porket nagkamali kay katapusan na. Pwede nating gawa ng paraan yan. Sabihin mo lang sa akin na tutulungan kita. Pwede ka pa rin namang maging ama sa batang dinadala niya nang hindi nakikipaghiwalay sa asawa. Sa panahon ngayon ay marami ng ganoon. Hindi lang naman ikaw apo. Naintindihan mo? Napalunok na ng laway si Renz. Nasa punong bahagi na sila ng hagdan. Ilang araw na rin nang huli niyang nakausap si Eleanor. Yun ay nung pumunta ito sa bahay nila. After noon ay wala na siyang communication. Nakakapagtaka rin na hindi siya kinukulit ng babae. Bigla siyang kinabahan na baka kung ano nang nangyari dito, kaya tahimik ito't ni tawag o text ay wala. Mahal ko po si Eleanor lolo, gusto ko siyang pakasalan para sa hinaharap ay hindi mahirapan ang aming magiging anak. Pwede mo pa rin naman siyang ipaapelyido sa'yo, pwede mo pa rin siyang bigyan ng share ng mana. Wala namang nagbabawal sa'yo na maging ama ka sa batang iyon. Napahinga na ng malalim si Renz. Ngayong nabanggit ito ng matanda, medyo napaisip siya. Ipinilig niya ang ulo, tutuparin niyang pangako niya kay Eleanor. Ano man ang mangyari, makikipaghiwalay siya kay Althea at pakakasalan si Eleanor. Pasensya na po kayo lolo, buo na pong desisyon ko. Papanindigan ko sila ng bata. Hindi na magbagong, aray lolo. Hinampas na siya ng matanda sa balikat ng hawak nitong tungkod. Napangiwi na si Renz dito. Istupido ka talaga Lawrence. Hindi ko alam kung may dugo ka ba talagang salmed at ganyan ang mindset mo. Wala kang utak. Hindi mo mahal ang babaeng yun. Nadadala ka lang. Ako na magsasabi sa'yo na hindi ka magiging masaya sa piling niya. Magsisisi ka na pinili mo pa rin siya sa kabila ng maraming chances mo sumuway. Humakbang ng matanda patungo ng pintuan. Nakangiwi pa rin siyang sinundan ni Renz habang hinihimas ang masakit na balikat. Pakinggan mo itong mabuti Lawrence. Napatras sa Renz ng ilang hakbang nang lumingon ng Don at muling iwas-iwas ang hawak na tungkod. Pagsisisihan mong araw na pinili mong babaeng iyon kumpara sa asawa mo. Tandaan mo, walang sinong pwedeng sisihin dito kung hindi ikaw. Ang sarili mo, hindi ka marunong makinig. Pinapairal mong katigasan ng ulo mo. Ano bang kinatatakutan ng dungi sa reputasyon mo? Sirang-sira ng pangalan mo noon pa. Natitigilang pinanood na lang na rin sang Don na humakbang palabas ng gate. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang bigat ng pananalita nito. Akala niya okay na sila kapag pinagbigyan siya nito't gustong mangyari. Huwag na huwag kang magmamakaawa sa akin ha. Hindi kita tutulungan. Wala kang mapapala sa akin tulong Lawrence. Itaga mo yan sa bato, tamaan man ako ng kidlat. Muling lingon ng Don bago pa ito sunduin ng personal nurse nito tulungang makapasok sa kotse. Naiwan si Renz na nakatayo lang kahit na ilang minuto nang umalis ang sasakyan ni Don Calixto. Pinagnilayan ng mga salitang sinabi nito. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa
Tinawagan ng numero ni Eleanor. Kailangan niya itong kamustahin. Nag-isang linyang bibig niya nang busy yun. Sino kayang kausap niya ngayon? Pinatay niya ang tawag. Nang muli itong tawagan ay out of coverage na. Hindi kaya nagtatampo siya? Ipinagsawalang bahala lang yun ni Renz. Hindi naman siya nito kayang tiisin. Tatawagan na lang niya ulit mamaya kapag nagkaroon ng oras. Akmang tatalikod na sana ang lalaki upang pumasok sa loob nang may humitong taxi sa labas ng gate. Bumabado ng ilan sa mga maid na nanilbihan sa Salmeda Mansion. Malalaki ang mga hakbang na tinungo ni Renz ang gate ng bahay. Good day po Sir Renz, pinapunta po kami dito ni Don Calixto para makasama niyo. May sakit daw po si Mrs. Almeida at ang gusto ng Don ay manatili muna kami rito hanggang tuluyan siyang gumaling. Ganun ba? Sige pasok kayo. Pero may maid naman na kaming. Pinapapunta na po muna ni Manang Zenny sa mansyon niyo sir. Kami na muna ditong bahala sa inyong mag-asawa. Sagot na matagal na sa kanila ng ilang taon na si Manang Sally. Hindi itong mayordoma nila. Pinagkakatiwala lang ng Don. Sige, sumunod kayo sa akin. Dahil madalas nawala si Renz sa mansyon nila at sa dami rin ng mga maid nila, ay hindi niya sila matandaan. Pamilyar lang ang mukha nila. Pero si Manang Sally lang ang tumatak ang pangalan. Bukod sa close ito ni Althea at kapalagayan ng loob, kung kaya naman natatandaan niya ang pangalan nito. Madalas din kasi itong tawagin ni Althea sa pangalan. Manang Zenny, sa mansyon daw muna kayo. Wika ni Sally sa maid na hindi nagulat. Nasa kusina na sila. Nabanggit na rin sa kanya yun ng Don. Medyo nagtaka si Zenny dahil okay naman siya na makasamang mag-asawa. Hindi rin naman siya pagod dahil palagi silang wala at hindi mahirap maglinis at makisama. Ngunit nang marinig na hiling yun ni Esmeralda, hindi na siya nagreklamo. Sumunod kayo sa akin, ituturo ko magiging silid niyo bago umalis. Bakit kaya ganun na lang ang pangungumbinsi ng Don kay Lawrence na huwag nitong iwan si Althea? May alam kayang matanda sa kalagayan ni Althea? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.